19 pips of stop loss while my take profit is 140 pips. So nakita nyo guys kung gaano kalaki yung risk to reward ratio natin dito, kung gaano kalaki yung reward natin dito. What's up traders? Welcome back sa channel ko and welcome back na naman sa panibago kong video. And for today's video, ituturo ko sa inyo yung sekreto ko kung paano ko gamitin ang RSI, kung saan posibleng magkaroon kayo ng improvement sa mga entry timings nyo. So ituturo ko yan sa inyo right now for free. Hindi nyo to makikita sa internet, sa YouTube, kasi most people hindi nila alam to or hindi nila pinag-uusapan to. And sa mga nagsasabi na ang RSI ay hindi nag-work kasi nga laging indicator lang to. And kahit sa'yo, kung hindi ito nag-work at the moment, then tapusin nyo tong video na to dahil i-reveal ko sa inyo yung konting trick dito kung saan posibleng magkaroon kayo ng malaking pagbabago sa pagtitrade nyo. So kung okay lang yan sa inyo, all I ask is click the like button, subscribe to my channel, and huwag nyo rin kalimutan na i-click yung notification bell para updated kayo pag may mga bago akong upload. So let's start. Alright guys, so dito i-discuss ko sa inyo kung ano yung pagkakaalam nyo sa RSI at kung papaano nyo ginagamit ito. So ang RSI stands for Relative Strength Index. Ginagamit to sa pagtitrade sa cryptocurrency, forex, or stocks. So dito guys sa chart ko makikita nyo yung RSI indicator ko sa baba. So kung paano ko ba yan nilagay dyan? So paano ko ba inad? Punta lang kayo dito sa indicator list, itong icon na to sa top. So dito, i-search nyo lang yung RSI. Okay? And then, ito guys, click nyo lang yan, tapos lalabas na yan dito. Alright, so makikita nyo rito guys, sa RSI indicator natin is, meron tayong 2 levels. So, ang pagkakaalam natin dito na 2 levels ay ang 70, itong dotted lines na to sa taas, at 30 level, itong dotted lines naman na to sa baba. 'Di ba? Yan yung 2 levels na alam natin. And merong hidden levels dito na hindi nyo alam that nobody talks and hindi nyo madalas ito makita sa YouTube. Yan yung ipapakita ko sa inyo guys. But before with that, traditionally ginagamit natin ang RSI to identify overbought and oversold market. So normally guys, ganito yung paggamit natin kapag nakita natin ang RSI is nasa above or nag-touch na sa 70 level. Ibig sabihin, ang market is overbought na. So, we should sell. Then, kapag ang RSI naman is nag-touch na or nasa below 20 or 30 level, ibig sabihin yan, ang market is oversold na and we should buy. So, yan yung pagkakaalam natin. Alright, so pakita ko muna sa inyo guys kung paano ba tayo nagtitrade gamit itong RSI alone. So, hindi ko sinasabi guys na gamitin nyo ang RSI alone. So, wag na wag nyong gagamitin talaga itong RSI only. Dapat lagi nyong i-combine yan sa strategy nyo, katulad ng price action or support and resistance. Gamitin nyo lang tong RSI to get a confirmation para makahanap kayo ng best entry. Pero i-combine nyo yan sa support and resistance or price action or sa sarili mong strategy. Okay, so sa ngayon guys, gawin muna natin yung traditional, yung normal use ng paggamit ng RSI. So normally guys, ang ginagawa natin dito, kapag nakita natin ang RSI is, ayan, nag-touch dito sa may 30 level. So, ang ginagawa natin dyan is, nagbabay na tayo agad. Kasi iniisip natin na ang market is oversold na, di ba? Then, kapag nakita naman natin ang market is nasa 70 level na, nag-touch na sa 70 level, ang ginagawa natin dyan is, magsisell tayo. Kasi ang iniisip natin dyan na ang market is oversold na. Then same din dito guys. Nung nakita natin ang RSI is nag-touch na dito sa may 30 level, most probably magbabay na tayo dyan. So same thing din dito. So imamark ko lang guys para makita nyo So dito nung nakita ko yung RSI is nasa 30 level na, ang gagawin ko naman dito is magbabay na ako. So ayan guys, makita nyo rito sa taas Yan yung price kung saan nag-touch ang RSI sa 30 level. And then, dito naman, nung nakita kong nag-touch na sa may 70 level, so isipin ko is, magsisell na ako dyan kasi nga, oversold na siya. I-mark ko lang dito sa taas. So yan, ito yung level.
na nag-sell ako. Tapos dito naman nung nakita ko yung RSI natin is nag-touch na sa 30 level, which is ito. So ang gagawin ko dyan is magbabay na ako. Yan. Tapos nung nakita ko naman yung RSI is nag-touch na ulit dito sa 70 level, magsisell na naman ulit ako rito. Kasi nga iniisip ko na oversold na. So ito siya. Alright? So ngayon guys, tignan natin yung entry natin. So yung first entry natin is ito. Tignan natin yung possible na naging drawdown natin. So ito yung entry natin. Nag-buy tayo rito. So ang naging drawdown natin yan, tingnan nyo, ang price is bumaba pa. Bumaba ng bumaba pa. Nakita nyo guys, ang naging drawdown natin dito is 120 pips. So dito naman, sa second entry natin, nag-sell tayo. Tignan nyo, yung price is umangat. Nag-drawdown na naman tayo ulit dito ng 84. So, sobrang sakit niyan. Then, yung third entry naman natin, which is ito. Nag-buy tayo, pero yung price is bumaba pa. So, makita nyo guys, ang drawdown natin dito sa third entry natin is 74 pips. Sobrang laki. And then, sa fourth entry natin, so yung price dito, so lagyan ko lang ng mark guys ha. Yan. So ito, yung price is nag-touch dito sa 70 level. Nag-sell ako rito, pero yung price is umangat pa and nag-drawdown ako ng 89 pips. So, i-compute natin guys kung ilan yung lahat ng drawdown ko dito. So, ito, open ko lang yung calculator ko. Hindi ko alam kung nakikita nyo ba yung calculator ko, pero ito, so 120 plus 84 pips plus 74 pips plus 89 pips. So, equals 367 total pips of drawdown. So grabe guys, ganyan kalaki yung drawdown natin. Sobrang sakit niyan, sunog na yung account natin yan. 'Di ba? So, ito yung big secret ng RSI. Ibubulong ko lang sa inyo guys kasi nga sekreto lang natin to. Alright guys, so clear ko lang muna yung mga drawings dito para makita nyo ng clear yung chart natin. Alright, so delete ko lang muna yan. And then, this is how I use RSI in a profitable way. So normally nga yung pagkakaalam natin na kapag ang RSI is nasa below 30 level na, ibig sabihin niyan ang market is oversold, and kapag nasa above 70 level naman, ang market is overbought. So lalagyan natin yan guys ng konting trick dito. So this is how I use RSI. So dito guys, kung nakita nyo, ang market dito is nag-touch na sa 30 level, pero ako, hindi muna ako mag-e-enter dyan. Hihintayin ko munang magkaroon siya ng extreme low dito sa below 30 level, and hihintayin ko muna siyang umangat na mag-recover hanggang sa makaalis siya sa phase na to, sa area na yan. So, nung nakita ko nang umangat na ang RSI, nandito na siya above 30 level, that's the time na mag-e-enter ako ng trade ko. Okay, so i-mark lang natin ha. So, nung yung price is umangat na dito, nag-buy na ako rito. So, dito naman sa taas, yung market is, ayan, so nandito siya. So, lagyan ko lang ng line ha. So, ito yung market. So, dyan ako nag-buy. Tapos, dito naman, nung yung RSI is nag-touch dito sa may 70 level, hindi muna ako mag-sell dyan. So, hintayin ko munang magkaroon ng extreme high above 70 level. So, nung umangat pa yung RSI, na-break niya itong 70 level, so hindi pa rin ako nag-sell dyan. So, ang ginawa ko dyan is hinintay ko munang pumasok ang RSI below dito sa 70 level. So, nung nandito na ang RSI, that's the time I will enter my sell trade. Okay, so dito is magsisell na ako. Itong area na yan. So, lagyan ko lang ng mark din dito sa taas.
Okay, so itong area na to. Yan. And then, nung nakita ko naman ang market is bumaba ulit dito, yung RSI is nag-touch ulit dito, so hindi muna ako magbabay niyan. Hintayin ko munang magkaroon ng extreme low again. So, ayan, nakita nyo, bumagsak pa yung RSI natin below 30 level. Umangat siya, pero hindi pa rin siya lumagpas dito sa level na to, sa 30 level, above 30 level. Nagkaroon siya, nag-retrace siya ulit, tapos hanggang sa na-break niya na. Ito, nung pumasok na dito yung RSI above 30 level, that's the time na nag-buy na ako. So, i-mark ko lang ha. Tapos dito, sa taas, ayan, nag-buy ako rito. And then, nung nakita ko naman ang RSI is nag-touch dito ulit sa 70 level, so hindi muna ako mag-e-enter ng trade ko dyan. So, ang gagawin ko, hintayin ko munang magkaroon ng extreme high above dito sa 70 level. Okay? So, ayan, kung nakita nyo nga, nagkaroon pa siya ng high, and then, bumagsak yung RSI natin hanggang dito, hanggang sa pumasok siya sa loob ng 70 level. So, nung nasa below 70 level na siya, somewhere here, that's the time I will enter my sell trade. Okay, so lagyan ko lang ng mark ha. Yan. Tapos dito sa taas, so ito yung sell trade ko. So ngayon, tignan na natin guys kung ilan yung magiging drawdown ko rito. Okay, so computein natin. So ito yung entry ko. And tingnan nyo, yung drawdown ko rito is 6 pips. Tapos dito naman, ang naging drawdown ko rito, almost 0 pips. Tapos dito naman, since dito ako nag-buy, so meron tayong little drawdown dito, 6 pips. And then dito naman, nag-sell ako, so almost 5 pips. So ngayon guys, computein natin lahat yan kung ilan yung naging drawdowns natin dito. So open ko lang yung calculator ko ulit. So kung matatandaan nyo, sa normal use natin ng RSI, meron tayong 367 drawdowns. 'Di ba? And ngayon dito sa sarili kong trick, ang naging drawdown lang natin dito is, computein natin, 6 plus 2 plus 6 pips plus 5 pips. So yung total na naging drawdowns ko lang dito is 19 pips compared dun sa 367 pips. And makikita nyo rin dito, yung risk reward to ratio natin dito is, ayan. So dito nag-buy ako. Possible ito yung stop loss ko, and ayan, ito yung reward natin, possible reward natin. So makikita nyo guys, ayan, 18 pips stop loss natin, and yung reward natin dito, yung take profit is nasa 60 pips. So di ba ang taas ng reward natin? And then dito naman sa second entry natin, nag-sell ako rito. Tapos ito yung possible na take profit ko, and then yung stop loss natin which is somewhere here. Tingnan nyo guys, nakita nyo yung risk to reward ratio natin dito, 16 pips of stop loss, and then yung take profit natin is 100 pips. Nakita nyo kung gaano kalaki yung reward natin compared sa risk natin. And then dito naman, yung third entry natin, so nag-buy ako rito, and then yung stop loss ko is here. Then ito yung take profit ko. So, you see that guys? 19 pips of stop loss while my take profit is 140 pips. So, nakita nyo guys kung gaano kalaki yung risk to reward ratio natin dito, kung gaano kalaki yung reward natin dito. And then, sa fourth entry ko naman is, nag-sell ako rito. So, possible, ito yung target natin na take profit, and ito yung stop loss natin sa taas. So, ito, above nitong previous na support. So makita nyo guys, ang stop loss ko lang dito is 16 pips, and then yung
take profit ko or yung reward ko rito is nasa 74 pips. So nakita nyo guys, yung risk to reward ratio natin dito sobrang ganda. 'Di ba? So that's how I really use RSI guys to get a good confirmation and to have a better entry timing. Alright? Alright guys, so nandito tayo sa live chart ng GBP and ZD and may makikita kayo ritong mga pattern sa chart ko. So paki-ignore na lang muna yan sa mga hindi nakakaalam, pattern trader din po ako. And yun nga guys, so makikita nyo rito sa chart ko. So dito guys sa baba, sa RSI indicator natin, nakita nyo yung RSI is nag-touch dito sa 70 level. And then dito, nakapag-analyze na kasi ako rito, nakita ko tong pattern na to. And then dito nga na-identify ko tong resistance level na to and nag-form din siya ng double top. And then itong sa part na to guys is na-catch ko itong liquidity na to. So kaya ako nag-sell dito, hindi ko na hinintay na nagkaroon pa ng extreme high. So yun nga guys, hindi rin most of the time na hinihintay nyo lagi ang RSI na makaalis sa bearish phase or bullish phase. Yung hihintayin nyo munang pumasok muna siya sa respective zone. Katulad nga dito guys ng ginawa ko, nung nakita ko yung price is nag-touch na sa may 70 level, and then dito naman since meron na akong na-analyze na pattern dito and waves, and then sinamahan ko pa ng resistance zone dito, yun nga guys, na-catch ko itong move na to, kaya nakapag-sell ako dito. Alright? Okay, so ito yung another trick dito guys sa RSI. So kung nakarating kayo sa video na to, congratulations dahil malalaman nyo yung hidden level ng RSI. Okay. So dito guys, kung makikita nyo, meron akong line sa gitna. So yan yung 50 level. So paano ko nilagyan yan? So sa default setting guys, wala talaga siyang line dyan. So makikita nyo, dalawang levels lang yan. So 70 and 30 levels. Okay? So para ma-add nyo yung line dyan, kailangan yung i-manual input dyan. So, ito yung horizontal line. Nilagay ko lang dyan sa gitna. And pwede nyo i-adjust yan. Punta lang kayo sa settings and then sa coordinates, baguhin nyo lang 50 price or level. Alright? So, ang ibig sabihin nito guys, itong above 50 level, ang ibig sabihin yan is uptrend. Kapag ka below 50 level naman, ang ibig sabihin niyan is ang momentum ng price is bearish or nasa downtrend. So kung makikita nyo rito, from here to here, so makikita nyo above 50 level, nakita nyo ang price din dito is pataas. 'Di ba? And then nakita nyo naman ang RSI from here, below 50, going here. Oh, nakita nyo guys, itong RSI na to, na below 50, makita nyo dito, ang price is pababa. 'Di ba? So, hanap tayo ng above 50 level and below 50 level. So, ito guys, oh, makita nyo rito, above 50 level, so ayan, to here. Oh, makita nyo from here na price, ang market is pataas, uptrend. 'Di ba? So same thing here. Oh, nakita nyo yung price dito. Oh, nakita nyo yung RSI dito, below 50 level. So dito naman sa price, downtrend siya. Alright? So yan yung another secret dyan guys para malaman nyo kung yung market is uptrend ba or downtrend by using this 50 level sa RSI nyo. Okay? And magagamit nyo rin to guys. For example, nakapag-sell kayo sa pinaka-top. Magagamit nyo tong line na to, itong 50 level na to, ma-identify nyo kung saan kayo pwedeng mag-exit or mag-add ng another entry. Or kaya, kung mag-hold pa kayo ng trade nyo. So, i-try natin i-analyze guys yung live market ng GBP and ZD. So, kung makikita natin sa 1 hour, so, currently, ito yung pattern na na-identify ko. And kung makikita nyo rito guys, itong level na to, ayan, naglagay ako rito ng resistance or ito yung previous respective area na na-break ng market. So, ayun nga, nung na-break niya ito, ni-retest, then, nag-continue sa going down to this trend line. So, nilagyan ko ng trend line yan based dito sa may higher time frame ko. And then, kung makikita nyo guys,
currently ang market is nasa below 50. So meaning, pa-downtrend pa ang market. So ibig sabihin naman itong trendline ko dito is nanggaling yan sa may higher time frame. So ayan siya. Nilagyan ko ng trendline sa taas and sa baba. So makikita nyo rito guys, ang market is nasa bearish phase pa rin siya, and makikita nyo nga itong RSI natin is nasa below 50 level. And kung makikita nyo, currently ang RSI is naka point pababa pa, 'di ba? So possible guys na dito bumaba pa ang market down to this trend line. Pwede siyang possible na mag-touch dito and mag-bounce. Okay? Possible din naman na i-break niya itong nilagay ko ritong trend line. So ito yung dynamic support ko. Pero yung pinaka-level talaga dito na kung saan yung possible na magkaroon talaga ng strong rejection is itong area na to. Yan. So ibabox ko yan para sa inyo. So ito yung zone natin. Yan. So ito yung possible na respective area na possible kung saan magbabounce ang market. So pwedeng bumaba pa ito, ma-break niya itong trendline na nilagay ko rito. So hindi ko sinasabing perfect itong trendline na nilagay ko rito ha. Kumbaga probability ko lang yan. Okay? So possible na ma-break niya yan until dito and magkaroon ng rejection and mag-bounce. Okay? And kung i-base nga rin naman natin dito sa may RSI natin, currently naman is nasa bearish movement pa siya kasi nga nasa below 50 level din siya. Alright? So, yan yung secret ko kung paano talaga gamitin itong RSI indicator. Alright? So, kung nagustuhan nyo itong video na to guys, please give a thumbs up and please don't forget to subscribe. Click mo na rin yung notification bell para updated ka pag may mga bago akong uploads. Peace!